Umalis ka na. Anong gagawin mo sa batang walang ama? Ang tinig ng aking ina, na laging nagagalit, ay umalingaw-ngaw sa aming bahay sa Estonia matapos kong ibalita ang aking pagbubuntis. Walang nagawa. Umalis ako at sa gitna ng desperasyon, nagpadala ng liham. Laking gulat ko nang tinanggap ako ng lola ng aking kasintahan. At dito, sa Pilipinas, ako nagsimulang mamuhay. Paano ko narating ang tagumpay nito? Pakinggan natin ang aking kwento. Naaalala ko pa ang tunog ng hangin sa Baltic Sea, ang lamig na tumatago sa buto. Sa temperatura na 730 graus Celsius, ang bawat paghinga ay parang nagyayelong-yelo sa baga. Ang taglamig na iyon sa Estonia ang buong buhay ko. Isang lumang bahay kahoy na nilulusutan ng niebe sa bawat siwang ng bintana. Ang mga lumang wallpaper at ang bundok ng utang na iniwan ng aking ama na maagang namatay dahil sa alkoholismo, iyon ang kulay ng mundo na hinarap ko sa loob ng 20 taon. Kulay abo at madilim. Akala ko, ang aking kinabukasan ay magiging magaspang at tuyo. Tulad ng likod ng kamay ng aking ina na laging nagtatrabaho sa paglilinis ng bahay ng iba. Ang aking bayang Sinilangan ay ilang oras na biyahe mula sa Tallinn, isang liblib na nayon kung saan kalahati ng taon ay taglamig. Doon ako nagtrabaho bilang tagapangasiwa ng isang lumang hostel, hindi hotel, kundi isang masikip na inn. Ang tawag lang ay tagapangasiwa, ngunit ang totoo, ako ay tagahatid ng kahoy, tagahugas ng kumot, at tagakiskis ng banyo. Ang aking buwanang sahod ay 500 euros masent. Ito ay napupunta lahat sa gastusin sa ospital ng aking ina at pag-aaral ng aking kapatid, kaya ang natitira sa akin ay kaunting barya. Ako rin ay may pangarap, ang silang piano, na nakalagay sa sulok ng bulwagan ng bayan, ang aking tanging kasama. Hindi ako formal na natuto, ngunit sa tuwing makikinig ako sa klasikong musika sa radyo, kusang gumagalaw ang aking mga daliri. Tanging sa pagpindot ng keyboard, nalilimutan ko ang gutom at lamig. Ang taglamig na iyon ay mas matindi. Noong araw na inihula ang matinding blizzard, isa lang ang panauhin sa inn. Si Hayate, isang backpacker mula sa Pilipinas. 3 taon siyang mas matanda sa akin. At ang mga crow's feet sa gilid ng kanyang mata kapag siya'y tumatawa ay nagpaparamdam ng matinding kabaitan. Sinabi niyang gusto niyang kumuha ng litrato ng birch forest sa Estonia. Pinigilan ko siya dahil sa panganib, ngunit iginiit niya na aalis na siya kinabukasan. Sa huli, pumayag ako maging guide niya at sumakay kami sa lumang jeep. Iyon ba ang laro ng kapalaran? Sa kailaliman ng kagubatan, biglang dumilim ang langit at bumaba ang malakas na niebe na halos wala na kaming makita. White out, ang gulong ng sasakyan ay naipit sa niebe at ang makina ay huminto. Wala kaming nagawa kundi maipit sa loob. Bumababa ng mabilis ang temperatura at lalong natabunan ng niebe ang sasakyan. Kinabahan ako. Umiyak ako sa pag-aakalang mamamatay kami sa ginaw. Si Hayate, sa aking panginginig, ay naghubad ng kanyang makapal na jacket at ipinangkumot sa akin. Huwag kang mag-alala, darating ang mga rescue team. Nandito ako, babantayan kita. Ang kanyang taglish, na may bahid ng pag-aalala, ay hindi kailanman naging mas mapagkakatiwalaan. Inabutan niya ako ng chocolate bar at mainit na kape sa thermos na inihanda niya bilang emergency food. Sa gitna ng dilim, nagpalipas kami ng gabi, umaasa sa init ng isa't isa para maibsan ang takot ko. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang lola ko, gumagawa ng tradisyonal na suka sa Bacolod Negros Occidental. Matapang ang ugali, parang apoy. Pero ang galing niya sa paggawa ng suka ay walang katulad. Balang araw, gusto kong patikimin ka. Mayroon siyang mahigit 800 malalaking tapayan sa bakuran. Sa tag-init, ang mga tubuhan doon ay napakaganda, alam kong magugustuhan mo. Ang kanyang mga mata ay mas nagniningning pa kaysa sa mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang kwento tungkol sa mainit na Negros, habang nakikinig ako sa gitna ng malamig na blizzard ng Estonia, ay parang isang kwentong pambata. Dahil siguro sa magkasama naming hinarap ang bingit ng kamatayan, nang dumating ang rescue team, malalim na ang aming pagtingin sa isa't isa. Nang bumalik kami sa bayan, binago ni Hayate ang kanyang itinerary at nanatili ng 1 linggo. Namasyal kami sa bayan na nababalutan ng niebe, nakinig sa musika sa harap ng lumang piano, at nagkaroon ng panahong parang panaginip. Hinawakan niya ang aking magaspang na kamay at sinabi, ang kamay na ito ay dapat maglaro ng piano. Masyado itong mahalaga para maglinis lang ng banyo. Balang araw, sisiguraduhin kong makakapaglaro ka ng piano. Nang umuwi siya sa Pilipinas, nangako siyang aayusin niya ang kanyang trabaho
kukuha ng pahintulot sa lola niya at babalik. Noong naghiwalay kami sa airport, binalot niya sa aking leeg ang kanyang scarf at niyakap ako ng mahigpit. Hintayin mo ako, Anika. Babalik ako agad. Iyon na ang huli. Sa loob ng 1 buwan matapos umalis si Hayate, nag-usap kami araw-araw. Mukhang abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga bagay sa Pilipinas. Ngunit pagsapit ng Marso, unti-unting humina ang komunikasyon at tuluyan ang naputol. Nagpadala ako ng mensahe, ngunit hindi nabasa. Tumawag ako, ngunit tanging ang automated message lang ang naririnig ko. Ang subscriber na yung tinatawagan ay hindi muna tumatanggap ng tawag. Una, nag-alala ako baka na-aksidente siya. Ngunit habang tumatagal, ang pag-aalala ay naging pagtataksil. Isa lang ba akong alaala ng isang gabi sa paglalakbay? Iniwan lang ba niya ang isang mahirap na babae sa probinsiya? Umiyak ako gabi-gabi. Ngunit totoo pala ang kasabihan na ang masamang kapalaran ay hindi nag-iisa. Nagsimula akong makaranas ng kakaibang pakiramdam. Nagsusuka ako sa amoy lang ng rye bread na paborito ko. May fatigue ako ng walang dahilan. Hindi kaya bumili ako ng pregnancy test kit sa botika ng bayan at ang linyang lumabas ay 2 malinaw na linya. Buntis ako. Para akong nabagsakan ng langit at lupa. Sa aming bayan, nakaramihan ay Katoliko. Ang isang babae na nagdadalang tao ng walang asawa at anak pa ng isang banyaga ay itinuturing na makasalanan. Nang sabihin ko ang totoo sa aking ina, hinampas niya ako ng hawak niyang walis. Nababaliw ka ba? Sa kahirapan nating ito, dadagdagan mo pa ng bata. Umalis ka na ngayon. Ipalaglag mo ang bata o umalis ka. Ang matinis na boses ng aking ina ay umalingaw-ngaw sa aming bahay. Naiintindihan ko ang kanyang damdamin. Sa buong buhay niya, naghirap siya sa kahirapan at gusto niyang mabuhay ako ng payapa. Ngunit hindi ko magawang ipalaglag ang bata. Ito ang tanging patunay ng pag-ibig na iniwan ni Hayate. Inimpake ko ang aking mga gamit. Wala akong pupuntahan. Ang pera ko lang ay 500 euros na naipon ko. Nawawalan ako ng pag-asa. Wala akong balita kay Hayate. Palaki ng palaki ang tiyan ko. At hindi ko alam kung saan ako pupunta sa gitna ng malamig na taglamig na ito. Noon, bigla kong naisip ang isang larawan na pinakita sa akin ni Hayate, ang larawan ng tapayan ng suka sa bakuran ng lola niya. Naalala ko na sa sulok ng larawan na iyon, may delivery box na may bahagyang nakasulat na address. Pinalaki ko ng pinalaki ang larawan na nakaimbak sa cloud. Kahit malabo ang resolusyon, nakita ko ang mga salitang Negros Occidental, tradisyonal na suka. Sa desperasyon, naghanap ako sa internet. Nag-search ako ng maestra suka ng Negros Occidental at may lumabas na artikulo. 45. Taon ng pagsisikap. Lola Pasing, ang bakal na babae ng Bacolod. Ang lola sa larawan sa artikulo ay mukhang matapang, ngunit may bahid ng kabaitan sa mata na kahawig ni Hayate. Nakita ko ang address. Nanginginig ang kamay ko habang nagsusulat ng liham. Gumamit ako ng translator para isulat ang aking sitwasyon sa Taglish. Kumusta? Ako si Anika mula sa Estonia. Buntis ako sa anak ni Hayate. Walang kontak. Tulungan niyo ako. Wala akong matutuluyan. Isinama ko sa envelope ang larawan namin ni Hayate at ang ultrasound. Sa loob ng ilang araw matapos kong ipadala ang international mail, ang bawat araw ay parang impyerno. Walang kasiguruhan na sasagutin nila at paano kung nagbago na sila ng address. Namumutla ako sa pag-aalala. Isang araw, habang kumakain ako ng matigas na tinapay sa isang murang inn, may tumawag sa akin na isang hindi pamilyar na international number. Hello? Isang matigas na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Tagalog ito, kaya hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ngunit ang tono ay parang galit o nagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang local guide na marunong magtagalog ang humawak ng telepono. Ang salitang ipinarating ng interpreter ay nakakagulat. Ihanda mo ang iyong mga gamit. Inayos ko na ang tiket mo. Hindi ko hahayaang magutom ang aking apo sa ibang bansa. Pumunta ka rito agad. Umalpas ang luha ko. Wala akong excuse para magtanong kung sino siya o mag-alinlangan. Ang isang salitang aking apo ay nagligtas sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, sumakay ako sa eroplano patungong Naiya. Ang aking unang sakay sa eroplano. Ang mga ulap na nakikita ko sa labas ng bintana ay parang foggy na kinabukasan ko. Natakot ako. Paano kung nabigo ang lola pagkakita sa akin? Paano kung hindi na pala ako gusto ni Hayate? Ngunit para sa bata sa aking sinapupunan, kailangan kong maging matatag. Pagdating ko sa Naiya, sumakay ako sa bus at pagkaraan ng 5 oras,
Dumating ako sa Bacolod. Nakahilig na ang araw. Napakaganda ng Bacolod. Kabaliktaran ito ng kulay abo at nagyayelong Estonia. Sa ilalim ng sunset na kulay pula, nakalatag ang mga birding burol at ang amoy ng lupa at kahoy ay sumalubong sa akin. Sa terminal, sinalubong ako ng lola na nasa larawan. Munti ang kanyang pangangatawan, may curly hair at nakasuot ng duster at lumang jacket. Mukha siyang nakakatakot. Nagbigay ako ng bow at bumati. Hello! Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Napakatindi ng kanyang tingin na gusto ko nang tumakas. Dahil siguro sa akin na may asul na mata at blond na buhok, sinisilip ako ng mga tao sa paligid. Bigla, hinawakan ng lola ang aking kamay. Ang kamay niya ay magaspang, parang baon ng niyog, ngunit napakainit. Ang tagal ng biyahe mo. Sa malayong lugar ka pa nagmula. Gutom ka na ba? Hindi ko lubos na naintindihan ang Ilonggo accent niya, ngunit naramdaman ko ang init sa kanyang magaspang na salita. Binuhat niya ang aking bagat naglakad. Halika na, kumain tayo. Ang bahay ng lola ay nasa itaas ng burol na tanawang bundok. Sa bakod na may ceramic roof. Tulad ng sinabi ni Hayate, nakalinya ang daan-daang tapayan ng suka. Napakagara, parang mga sundalong nagtitipon. Sa isang sulok ng bakuran, sumisingaw ang amoy ng suka. Ngunit hindi ito masama, napakabango at kakaiba. Ito ang kwarto mo. Ilatag mo ang gamit mo, maligo ka at lumabas ka. Ang kwarto na inihanda ng lola ay maliit ngunit malinis. Ang puting kumot na may starch ay amoy araw. Mainit sa loob ng kwarto at parang natunaw ang nanlamig kong katawan. Ibang-iba ito sa malamig na kwarto sa Estonia. Pagkaraan ng ilang sandali, naghatid ng pagkain ng lola. Mainit na nilagang manok na umuusok, pinakbet na may iba't ibang gulay, at inihaw na isda. Hindi ako pamilyar sa mga pampalasa, ngunit nang isubo ko, biglang tumulo ang luha ko. Sa loob ng maraming araw, hindi ako makakain dahil sa morning sickness, ngunit nakakagulat na ang niluto ng lola ay madaling naisubong. Tahimik na pinanood ng lola ang aking pagkakain. Pagkatapos, kumuha siya ng malaking piraso ng laman ng isda at inilagay sa aking plato. Kumain ka ng marami. Hindi ka nag-iisa na kumakain. May kasama kang bata. Huwag mong gutumin. Nang gabing iyon, matagal ko nang hindi naunat ang aking paa at nakatulog ng mahimbing. Sa panaginip ko, niyakap ako ni Hayate. Ngunit kinabukasan, nagsimula ang realidad. Hindi madali ang buhay na hindi nagkakaintindihan sa wika. Gumigising ang lola ng alas 4 ng umaga para asikasuhin ang suka at pumunta sa factory. Gusto ko sanang tumulong, kaya maaga akong gumising, ngunit iwinagayway niya ang kanyang kamay. Anong gagawin ng buntis? Magpahinga ka sa kwarto. Huwag ka magpilit. Dahil sa kanyang pagsaway, napilitan akong magkulong sa kwarto. Bukod pa rito, ang tingin ng mga taga-baryo ay parang tumutusok dahil probinsiya. Mabilis kumalat ang chismis. May banyagang babae sa bahay ni Lola Pasing. Malaki na ang tiyan. Sinong ama? Baka may ginawang problema si Hayate. Maputi ang mata? Nagkakaintindihan ba sila ng wika? Kapag nakikita nila ako sa palengke o sa poso, naririnig ko ang kanilang mga bulong. May mga nakakainsultong salita pa na, galing ba sa Russia? Ipinagbili ba? Ngunit nagkunwari akong hindi nakakaintindi ng Tagalog at yumuko. Masakit ang dibdib ko. Sana nandito si Hayate para maging backbone ko. Ngunit wala pa rin siyang kontak. Sa tuwing tinatanong ko ang lola tungkol kay Hayate, umiiwas siya ng tingin at nag-iiba ng usapan. Nasa business trip. Abot-abala kaya hindi makatawag. Maghintay ka pa ng kaunti. Kahit na hindi ito malinaw, wala akong magawa kundi ang paniwalaan ng lola. Sa panahong iyon, ang nagprotekta sa akin ay walang iba kundi ang lola. Minsan, pumunta kami sa palengke ng bayan at tinawag ako ng isang nagtitinda ng isda. Ay, marunong ka bang magtagalog? Saan ka galing? Walang anino si Hayate, nag-iisa ka lang ba? Nang ako'y nag-aatubili, nagpadabog ang tindera at ipinagsabi sa mga vendor sa paligid. Hay naku, pati si Lola Pasing kumuha ng banyagang hindi alam ang pinagmulan. Nabaliw na siguro si Hayate. Noon, biglang sumulpot ang lola. Ibinagsak niya ang hawak niyang dahon ng saging sa mesa ng tindera at sumigaw. Magsara ka ng bibig! Manugang ko yan! Kung ano-ano ang sasabihin mo sa mahalagang bata ko, tatahiin ko ng suka ang bibig mo. Dahil sa nakakatakot na sigaw ng lola,
Biglang tumahimik ang palengke. Kilala si Lola pasing na bakal na babae, kaya walang sinumang nangahas na sumalungat. Galit na hinawakan ng Lola ang aking kamay at umalis kami. Ang kamay niyang nakahawak sa akin ay pinagpapawisan. Matigas siyang nagsalita. Huwag kang panghinaan ng loob. May kasalanan ka ba? Manugang ka ng aming pamilya at ikaw ang nagdadala ng susunod na henerasyon namin. Maglakad ka ng taas noo. Kapag may nagsalita, banggitin mo ang pangalan ko ha. Umiyak ako ng tahimik habang sinusundan ang likod ng Lola. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang walang pasubaling pagkampi sa ibang bansa. Isang pag-ibig na hindi ko kailanman naramdaman kahit sa aking sariling ina. Ang matigas na pag-ibig na iyon ang naging sandigan ko. Lumipas ang panahon. Palaki ng palaki ang tiyan ko. Dumating ang tag-init ng Bacolod. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog at tumulong sa trabaho ng Lola. Dahil hindi ako pinapayagang magbuhat ng mabigat, tumulong ako sa paglilinis ng mga tapayan at pagpili ng suka. Una, sinaway ako ng Lola. Sinasabing istorbo lang ako. Ngunit nang makita niya akong maayos na nagkikiskis ng tapayan hanggang sa magningning, ngumiti siya ng palihim. Ang galing mo sa kamay. Akala ko, ang mga banyaga pabaya, ang isang papuri ng Lola, ay parang nakuha ko na ang buong mundo. Isang hapon, habang naglilinis ako ng bahay habang nasa community center ang Lola, nakita ko ang isang envelope na nahulog sa sulok ng aparador. Ang nakasulat sa receiver ay ang pangalan ng Lola at ang sender ay V. Luna Medical Center, Quezon City. Biglang kumirot ang puso ko. Ospital? Sabi ni Hayate, naayos na raw ang problema niya sa militar. Bakit military hospital? Nagpunta ba siya sa militar? Nanginginig ang kamay ko habang kukunin ko na sana ang liham. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto, ang Lola pala. Anika, anong ginagawa mo riyan? Mabilis siyang lumapit. Nang hindi man lang nagtatanggal ng tsinelas, inagaw ang liham mula sa akin. Iba siya sa karaniwan. Nanginginig ang kanyang labi at mabilis niyang itinago sa likod niya ang liham. Isang masamang hinala ang sumulpot sa aking likod. Lola, bakit ospital? May sakit ba si Hayate? Naaksidente ba siya? Nagtanong ako sa aking baluktot na Tagalog. Tumahimik ang Lola. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumuntong hininga siya at umupo sa sahig. Napakaliit at kaawa-awa ang kanyang itsura. Anika, huwag kang magugulat. Pakinggan mo ako, ang apo ko. Ang lumabas sa bibig ng Lola ay ang hindi ko inaasahang katotohanan. Pagdating ni Hayate sa Pilipinas, nagmadali siyang ayusin ang problema niya sa military service para salubungin ako sa isang training accident. Malubha siyang naaksidente sa paa, nasira ang nerve at sinabi na baka hindi na siya makalakad. 3 beses na siyang inoperahan at nakaratay ngayon sa ospital. Ayaw niyang makita ko siya. Ayaw kong maging pabigat sa iyo na may kapansanan. Sinabi niyang pabalikin ako sa Estonia kapag dumating ako, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Naging madilim ang paningin ko at nawalan ako ng lakas at napaupo. Hindi pala dahil sa pagtataksil kaya nawalan siya ng kontak, kundi para sa akin. Ang hirap na dinanas niya. Mag-isa siyang nakahiga sa ospital sa gitna ng desperasyon na baka nasa wheelchair na siya habang buhay nagdadalamhati ako para sa kanya. Ang boses ng Lola, na galit noong sinabi kong pupunta ako sa Pilipinas, ay hindi pala pagtanggi, kundi ang nasasaktang puso ng isang Lola na gustong protektahan ang kanyang apo at ako. Lola, pupunta ako. Pupuntahan ko si Hayate. Wag! Hindi pa siya handa na makita ka. Mas masasaktan ka pa kapag nakita mo siya. Umuwi ka na lang sa Estonia. Aayusin ko ang tiket mo. Ang bata, kung mahirap sa iyo, ako ang magpapalaki. Umiyak ang Lola habang umiling. Ngunit hindi ako sumuko. Hindi po, kailangan kong pumunta. Walang kinalaman ng paa. Ako ang magiging paa niya. Mahal ko siya. May anak kami sa tiyan ko. Lola, pakiusap. Dalhin niyo ako. Niyakap ko ang lumang duster ng Lola. Tulad ng pagprotekta sa akin ni Hayate sa blizzard, ako naman ang magpoprotekta sa kanya. Sa aking pag-iyak at pagmamakaawa, napaiyak na rin ang Lola. Nag-iyakan kami habang nagyakapan. Sige na, pumunta tayo. Hindi ka siguro matatahimik kung hindi mo man lang makikita ang mukha niya. Bukas, pupunta tayo sa Manila. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa labas ng bintana, sinisinagan ng buwan ng mga burol ng Bacolod. Lumabas ako sa bakuran. Ang sikat ng buwan ay tumama sa mga tapayan at ang tunog ng wind chime ay narinig.
Sa sulok ng bodega na pinagtatambakan ng hindi ginagamit na gamit, nakita ko ang isang lumang piano na nababalutan ng tela. Malamang, iyon ang piano na ginamit ni Hayate noong bata pa siya. Lumapit ako at inalis ang tela. Maingat kong binuksan ang takip ng piano na nababalutan ng alikabok. Sinubukan kong pindutin ang isang keyboard. Out of tune at hindi matatag, ngunit ang malinaw na tunog ay pumutol sa hangin ng gabi. Ang tunog na iyon na palihim kong tinutugtog sa bulwagan ng bayan sa Estonia ang aking pangarap na natabunan ng kahirapan. Kakaiba, ngunit ang tunog ng piano ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hayate, hintayin mo ako. Pupunta ako. At hindi na kita iiwanan pang nag-iisa. Hinimas ko ang aking malaking tiyan at sinumpa. Sa hindi pamilyar na lupaing ito, susubukan ko ang tunay na laban ng aking buhay. Kasama ang lola, ang bata sa aking tiyan, at ang pag-asa ng piano na muli kong nakita. Pupuntahan ko si Hayate bukas. Handa na akong maging isang malakas na ina at isang mapagmataas na manugang ng Pilipinas. Ano man ang kanyang kalagayan. Ang kwento ko ay magsisimula ngayon. Kinabukasan, sumakay kami ng lola sa Fastcraft at nagpunta sa Maynila. Ang aking puso ay parang naglalakad sa gitna ng kadiliman. Ang pag-alog ng sasakyan ay kasabay ng hindi mapakaling tibok ng aking puso. Mahigpit na hawak ng lola ang aking kamay. Ang kanyang magaspang na kamay na naghanda ng suka at nagkiskis ng tapayan sa buong buhay niya ay nagbigay ng init at lakas sa akin. Bumuntong hininga ang lola habang nakatingin sa labas ng bintana. Kunwari hindi niya ako tinitingnan. Ngunit hinahaplos niya ang likod ng aking kamay gamit ang kanyang buko-bukong hinlalaki. Kung wala ang tahimik na pag-aliw na iyon, baka bumaba ako at tumakas. Pagkaraan ng 3 oras na biyahe, dumating kami sa Luna Medical Center. Ang amoy ng disinfectant ay sumalubong sa aking ilong. Lumakad kami at tumigil sa harap ng room 55. Pumuti ang kamay ko habang hinahawakan ko ang doorknob. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Tahimik ang kwarto. 6-bed ward ito, ngunit nakasarado ang lahat ng kurtina kaya may katahimikan. Sa tabi ng bintana, naroon si Hayate. Mas payat siya kaysa noong naghiwalay kami sa airport sa Estonia. Nakasabit ang maraming IV tubes habang nakatingin siya sa bintana. Nang maramdaman niya ang presensiya namin, lumingon siya. Nang magtagpo ang aming mga mata, nanginginig ang kanyang mga mata na parang may lindol. Annika! Lola! Hindi siya makapaniwala. Mabilis niyang hinila ang kumot para itago ang kanyang mga paa at sumigaw siya habang umiiyak. Umuwi na kayo! Umalis kayo ngayon! Ang boses niya ay hindi galit kundi isang desperate na sigaw. Ang desperadong pagmamalaki na ayaw niyang ipakita ang kanyang sirang anyo sa mahal niya. Ang sakit ng ayaw niyang maging pabigat. Lumapit ang lola at hinampas ang kanyang likod ng 3 beses. Gago ka! Galing pa sa malayong bansa ang manugang mo. Anong ugali yan? Tao ka ba? Kahit sa pagsigaw ng lola, hindi siya umangat ng mukha. Nanginginig lang ang kanyang balikat habang umiiyak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at nanginginig ang kamay ko habang hinawakan ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kumot. Sinubukan niyang itulak ako, ngunit hindi ko siya binitawan. Hayate, tumingin ka sa akin. Ako si Annika. Ang Annika na tinulungan mo sa gitna ng blizzard. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Basang-basa ang mukha niya sa luha. Ngunit nandoon pa rin ang malinaw na mata na mahal ko. Annika, baka hindi na ako makalakad. Baka nasa wheelchair na ako habang buhay. Ayaw ko maging pabigat. Bata ka pa. Maghanap ka ng ibang lalaki. Tinatakpan ko ang kanyang bibig gamit ang aking kamay. Ang panginginig ng kanyang labi ay naramdaman ko sa aking palad. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko minahal ang paa mo. Minahal ko ang puso mo na nagprotekta sa akin sa gitna ng blizzard. Ang mainit mong kaluluwa. Kung hindi ka makalakad, ako ang magdadala sa'yo. Ako ang magiging paa mo. Hinila ko ang kanyang kamay at inilagay sa aking tiyan. Naramdaman siguro niya ang paggalaw kaya biglang nanigas ang kamay ni Hayate. Nararamdaman mo ba? Anak natin yan. Anong mangyayari sa batang ito kung susuko ang tatay niya? Tayo ay isang pamilya. Hindi ba? Niyakap ako ni Hayate at umiyak ng malakas. Ang tunog ng pag-iyak niya na parang hiyaw ng hayop ay pumuno sa kwarto. Umiyak kami ng lola. Basa sa luha ang hangin sa kwarto. Ngunit hindi na ito desperasyon, kundi ang simula ng pag-asa. Mula noon, nagbago si Hayate. Bumalik ang sigla sa kanyang mata
na parang sumuko na sa buhay. Nagsimula ang matinding rehabilitation. Araw-araw, umiyak ako habang pinapanood ko siyang nagpapawis ng parang ulan habang sinusubukang tumayo, nakahawak sa parallel bars. Umupa ang lola ng kwarto malapit sa ospital at nagdala ng masasarap na pagkain. Ako, kahit buntis, ay hindi umalis sa tabi ni Hayate. Sinabi ng doktor na ito ay isang himala. Hindi niya alam na napakalaki ng lakas ng pamilya. Pagkaraan ng 5 buwan, si Hayate ay nakalakad na gamit ang crutches sa halip na wheelchair. Hindi pa ito perpekto, ngunit lumabas siya ng ospital gamit ang sarili niyang lakas. Umuwi kami sa Bacolod. Ang mga burol ng Negros na muli naming nakita ay mas nagniningning kaysa dati. At sa unang araw ng tag-init, isinilang ang isang malusog na lalaki. Pinangalanan namin siyang Langit. Ang ibig sabihin ay gusto naming mabuhay siya tulad ng malawak na langit ang taglamig sa Estonia at ang asul na langit ng Bacolod. Nang isilang si Langit, ganap na nagbago ang atmosfera ng bahay. Abot-abala ang lola sa pag-aalaga kay Langit at si Hayate ay mas nagsikap sa rehab dahil sa responsibilidad ng pagiging ama. Ako naman ang susunod. Ayaw ko nang maging isang banyagang manugang na tatanggap lang. Habang nagpapalaki ng bata, mas nagsikap ako sa pag-aaral ng Tagalog. Nagpuyat ako sa pagmememorya ng mga salita at nanood ng mga Filipino show para ayusin ang aking pagbigkas. Pagkaraan ng 1 taon, kaya ko nang makipag-usap ng walang problema at kinuha ko ang lumang piano sa sulok ng bodega. Tumawag ako ng tuner para ayusin at kiniskis ko ang alikabok. Isang hapon, nang pinapatulog ko si Langit, umupo ako sa harap ng piano, naalala ng aking mga daliri. Ang Nocturne ni Chopin ay umalingaw-ngaw sa bakuran, kasabay ng tunog ng hangin sa Bacolod. Tumigil ang lola sa pagkikiskis ng tapayan at tumigil si Hayate sa kanyang walking exercise at tumingin sa akin. Nang matapos ang performance, nagbukas ang bibig ng lola. Aba, may engkantada ba sa kamay ng manugang ko? Napakagandang tunog. Pumalakpak si Hayate habang lumalapit. Anika, napakagaling mo talaga. Sayang lang ang talento mo kung itatago mo. Dahil sa kanilang suporta, naglakas loob ako. Sumali ako sa local talent competition na inorganisa ng Bacolod City. Nakasuot ako ng lumang dress at umakyat sa stage. Ngunit nang ilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard, ako ang pinakamakinang na star. Pagkatapos ng aking performance, malakas ang palakpakan ng audience. Nanalo ako ng grand prize. Ang mas nakakatuwa kaysa sa premyong 150,000 pesos ay ang pagkilala ng mga taga-baryo. Ang galing palang magpiano ng banyagang manugang. Ang mga tingin na dating nagbubulungan ay naging paggalang. Kumalat ang balita. May nag-alok na maging piano teacher sa community center, ngunit tumanggi ako. Sa halip, ginawa kong small piano studio ang isang sulok ng factory ng suka ng lola. Pinangalanan ko itong Anika's Piano. Sa simula, 2 bata lang sa kapitbahay ang student ko. Ngunit nang kumalat ang reputasyon ko sa pagtuturo ng may pagmamahal at passion, dumagsa ang mga bata mula sa kalapit-bayan. Hindi ako tumigil doon. Ang suka ng lola ay napakasarap, ngunit ang problema ay ang paraan ng pagbebenta sa palengke lang at sa mga suki na dumarating. Nagpasya akong gamitin ang aking skills. Dahil ang Estonia ay IT powerhouse, marunong ako mag-basic video editing. Gabi-gabi, kinukunan ko ng video ang paggawa ng suka ng lola, edit ko, at lalagyan ko ng background music na ako mismo ang nag-compose at nag-play. Ang suka na pinatanda sa salin lahi ng piano. Ang unique na video na to ay naging viral hit sa YouTube at Instagram. Hindi ko akalain na ganito ka-artsy ang paggawa ng suka. Ang ganda ng banyagang manugang na nagpipiano. Gusto kong umorder. Dumagsa ang mga order. May nag-alok ng pop-up store sa mga major mall sa Manila. Araw-araw, dumarami ang delivery. Ang lola, nakatingin sa printer na nag-iimprenta ng delivery receipts, ay nagtataka. Nagiging pera ba lahat yan? Ang daming nagbago sa mundo. Masaya ako. Si Hayate rin, na-inspire sa aking tagumpay. Kumuha ng license para sa food processing at sumama na sa negosyo. Lola, Hayate, ako, at si Langit parang complete na ang pamilya namin. Akala namin, puro sikat ng araw na lang ang darating sa aming buhay, na lumampas sa kahirapan at prejudice. Ngunit hindi pala ganoon kadali ang buhay. Hindi ko alam noon na kapag mas malakas ang liwanag, mas matindi rin ang anino. Dumating ang krisis ng walang babala. Ang barangay captain, si Kapitan Kiko, ang simula ng problema. Siya ay isang makapangyarihang tao sa bayan, ngunit may galit siya sa lola dahil laging tinatanggihan ng lola ang kanyang hiling na development funds para sa barangay na sa totoo lang
ay pangingikil. Nang marinig niya ang balita na naging hit ang suka ng lola, ang kanyang matatakaw na mata ay napunta sa aming bahay. Isang araw, pumasok si Kapitan Kiko sa aming bakuran. Suot ang kanyang makintab na sapatos na balat. Sa likod niya, 2 lalaki na nakasuot ang nakatayo. Aba, Lola Pasing, nagkapera ka na raw ngayon. Kailangang tumulong sa bayan. Nakangiti siya ng may halong pambubulgar habang pinapatong niya ang kamay sa tapayan. Huminto ang lola sa pagpili ng suka at sumimangot. Kung wala kang kailangan, umalis ka. Abot-abala ako. Biglang nagbago ang mukha ni Kiko. Dumura siya sa lupa at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Wala ka talagang respeto. Matanda ka. Ang mga kasama ko, galing sa LGU Health Office. May nagreklamo na may gumagawa raw ng pagkain ng illegal ang banyaga, walang permit, at sa internet pa nagbebenta. Napakalamig ang puso ko. Lumabas si Hayate, nakahawak sa crutches, at nagsalita. Kapitan, exaggerated na yan. May permit kami, at nagbabayad kami ng buwis. Hindi kami illegal. Tiningnan ni Kiko ang pilay na paa ni Hayate at ngumiti ng mapang-asar. Oh, Hayate, okay lang ba ang paa mo? Ang batas, parang balat ng sibuyas. Kung gusto mo, sisimulan mo. Hindi mo ba alam na bawal gumawa ng pagkain sa lumang bahay na may ceramic roof? Violation yan sa facility standards. At ang banyagang babae na yan, may insurance ba? Maayos ba ang work visa? Nagsimula siyang maghanap ng butas. Sa probinsiya, accepted naman ang paggawa ng suka sa tradisyonal na paraan. Ngunit kung susundin ang batas, may mga bahagi talaga na hindi naabot ang facility standard. Iyon ang target ni Kiko. Nagsimula nang magdikit ng pulang sticker sa bawat tapayan ang mga LGU officer. Stop selling hanggang matapos ang investigasyon. Seize lahat. Hindi. Wag. Parang mga anak ko na ang mga tapayan na yan. Wag niyong hawakan. Sigaw ng lola habang niyayakap ang tapayan. Sinubukan ng mga officer na hilahin ng lola, kaya hinarang sila ni Hayate. Hinampas ni Kiko ang crutches ni Hayate gamit ang kanyang paa. Nawalan ng balanse si Hayate at bumagsak sa lupa. Hayate? Sumigaw ako at tumakbo para tulungan siya. Ang mukha ni Hayate ay puno ng putik. Ang labi niya ay kinagat niya sa galit at nagdugo. Para akong nabaliktad sa galit. Tumawa si Kiko habang nakatingin sa nakahandusay na si Hayate. Kaya sana, nakipagtulungan ka na lang sana sa simula. Kung nagbigay kayo ng konting development fund at 40% ng kita niyo sa cooperative namin, ako na sana ang nag-ayos ng lahat. Ayan, karma mo. Yun pala ang tunay na motibo. Pera. Ang itim na pagnanais na kunin ng kinita namin. Ang lola, na shocked, ay hinawakan ng kanyang dibdib at huminga ng malalim. Ah, babagsakan ka ng langit at lupa. Akala mo ba hindi ko nakikita ang masamang balak mo? Biglang pumuti ang mukha ng lola at bumagsak siya sa lupa. Lola, kumama ka. Dima, diyan man na. Naging chaos ang bakuran. Nang makita ni Kiko at ng mga officer na bumagsak ang lola, nagmamadali silang umatras. Ngunit nagmura pa rin si Kiko. Tama na ang drama. Bukas, kung hindi nyo aalisin ang facility, may kasong illegal construction. Tandaan nyo, nang umalis sila, ang natira sa bakuran ay mga sirang tapayan, natapon na suka, at ang lola na nakahandusay. Dinala ang lola sa ospital. Si Hayate ay hindi makaangat ng mukha dahil sa guilt. Kasalanan ko. Wala akong lakas. May kapansanan ako. Kaya ako ininsulto. Pati si Lola. Sinuntok niya ang kanyang paa. Naghihirap. Hinawakan ko ang kamay niya. Ngunit nag-aapoy din ang puso ko. Sinabi ng doktor na ang lola ay inatake sa puso. Acute myocardial infarction. Buti na lang at hindi malubha. Ngunit kailangan niyang magpahinga. At mapanganib kung shock siya. Ngunit paano magpapahinga ang lola kung isasara na ang factory bukas? Umuwi kaming wala sa sarili at hindi makatulog. Tuloy-tuloy ang online orders. Ngunit kailangan naming maglagay ng out of stock at i-cancel at i-refund ang mga existing orders. Dumagsa ang mga tawag para sa refund. Umorder ako dahil masarap daw. Bakit nyo kinakansela? Manluloko ba kayo? Ire-report ko kayo. Ang comment section ay agad na puno ng masasamang komento. Health issues. Fraud ng matanda. Ginagamit ang banyagang manugang para kumita ng pera. Buti nga sa inyo. Kumalat ang masasamang chismis na gawa ni Kiko na parang totoo. Ani Caspiano. Suka ng lola.
Kasing lahat ng binuo namin ay parang kastilyo ng buhangin na gumuho. Kinabukasan, bumalik si Kiko. Hindi siya nag-iisa. 2 lalaking malalaki ang kasama niya at dumating sila sakay ng truck. O Hayate, nag-isip-isip ka ba? Ang offer ko kahapon, itataas ko na sa 40% ng kita. Pirmahan mo ngayon ang contract at aayusin ko ang closure order niyo sa LGU. Wala na ang lola. Ikaw lang ang mag-isa. Mahihirapan ka. Ako na ang kukuha at magpapatakbo. Ananak, hayag niyang gustong kunin ng factory. Ang factory ng suka na pinangalagaan ng lola sa loob ng 45 taon ibibigay sa fraud na ito? Hindi ko magagawa. Hindi! Hindi kami papayag! Umalis kayo! Sumigaw si Hayate gamit ang crutches. Ngunit ngumiti lang si Kiko. Ha, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon nyo. Ang factory nyo ay illegal structure, kaya forced demolition yan. Maswerte ka na nga't hindi ko pa tinatawag ang bulldozer. Lumapit ang 2 malalaking lalaki at nagbanta. Sinipa nila ang piano ko na nababalutan ng tela sa sulok ng bakuran. Ano yan? Panggatong? Kailangang alisin ang basura na yan. Huwag po. Huwag niyong hawakan. Tumakbo ako at hinarangan ng piano. Iyon ang aking pangarap. Ang pangako ni Hayate at ang pag-asa ng aming pamilya. Ngunit tinulak ako ng isa sa mga lalaki ng marahas. Napahiga ako sa lupa at nagdugo ang tuhod ko. Sinubukan ni Hayate na tumakbo, ngunit inagaw ng kabilang lalaki ang crutches niya at itinapon. Nawalan ng balanse si Hayate at bumagsak, mukha ang nauna. Tiningnan kami ni Kiko, nakahandusay sa putikan at ngumiti ng mapang-asar. Sayang, hindi kayo nakinig habang maganda pa ang usapan. Bibigyan ko kayo ng 2 oras pa. Kung hindi nyo pipirmahan ang contract, ipapabulldoze ko ang bahay na yan. Yumapak sila sa crutches ni Hayate at umalis. Nakatihaya kami sa putikan. Hindi makapagsalita. Umiiyak si Langit sa loob ng bahay. Tahimik ang mga tapayan na may pulang sticker. Ang lola ay nasa ospital. Ang paa ni Hayate ay nasira. At ang aking piano ay ininsulto. Walang batas. Walang gobyerno. Walang taga-baryo ang kumampi sa amin. Ang sakit ay parang natuyo na ang luha ko. Mas malamig at nakakatakot ito kaysa noong maipit ako sa blizzard sa Estonia. Pakiramdam ko, napalibutan ako ng pader at walang butas para makatakas. Hinampas ni Hayate ang lupa at sumigaw. Ah, sana may lakas lang ako sa ganyang klaseng basura. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa bakuran, ngunit ang tanging sumagot ay ang malamig na tunog ng hangin. Hinawakan ko ang aking dumudugong tuhod at tiningnan ang aking mukha sa sirang piraso ng tapayan sa putikan. Magulo ang buhok ko. Ang aking mga mata ay puno ng takot. Ito na ba ang katapusan? Ang kaligayahan na pinangarap ko sa Pilipinas dito na lang ba? Narinig ko ang tunog ng truck ni Kiko na papalapit. Ang takot na baka matapos na ang lahat bukas ay pumiga sa aking leeg. Hindi ako makahinga. Ang takot na umabot na sa aking lalamunan parang ang malamig na pag-iisa na nakulong ako mag-isa sa blizzard sa Estonia. Nakaupo ako sa putikan habang nakatingin sa langit na walang awa. Napakaliwanag. Ang pigil na iyak ni Hayate ay sumira sa katahimikan ng bakuran at tumusok sa aking tainga. Sa bawat panginginig ng kanyang balikat, pakiramdam ko, hinahati rin ang puso ko. Ang dugo na tumulo mula sa aking sugat sa tuhod ay nagbasa sa aking stocking at tumigas, naging parang hard shell. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala lang kumpara sa realidad na hinaharap namin. Ang mga tapayan na may pulang sticker ay tahimik, parang mga bilanggong sinentensiyahan ng kamatayan. Sa loob ng mga tapayan na iyon, naroon ang 45 taong buhay ng lola, ang pawis ni Hayate, at ang matinding panalangin ko para mabuhay sa hindi pamilyar na lupaing ito. Ngunit ang katotohanan na ang lahat ng iyon ay mawawala bukas, itutulak ng bulldozer, ay hindi ko matanggap. Hindi ako natulog buong gabi. Nang sumikat ang asul na liwanag ng bukang liwayway sa siwang ng bintana, nagdesisyon ako. Hindi ako magpapatalo habang nakaupo lang. Ang lugar na ito, na pinangalagaan ng lola ng may dugo at pawis kahit sa kanyang pagkakasakit, ang base ng aming pamilya, na sinubukan ni Hayate na protektahan gamit ang kanyang pilay na paa. Hindi namin ito ibibigay sa walang hiya na iyon. Nag-iwan ako ng note sa tabi ng una ni Hayate na natutulog. At kinuha ko sa loob ng aparador ang pinakamalinis kong damit, isang lumang dress na luma na ang style. Ngunit gusto kong plansahin ang aking kagasgasang pride. Ang aking patutunguhan ay ang palengke ng bayan. Ngayon ang araw ng Bacolod Special Products Festival at ang araw din ng ultimatum ni Kiko.
Malinaw na plano niyang gamitin ang illegal status ng aming factory para i-justify ang kanyang pagkuha sa negosyo sa harap ng mga taga-baryo at opisyal ng LGU. Ang target niya ay hindi lang ang factory, kundi ang aming reputasyon. Maglalakad ako sa Lions Den. Ang palengke ay abala na sa madaling araw. Ang amoy ng sariwang isda at piniritong pagkain, kasama ang hiyawan ng mga tindera, ay masigla. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ingay ay parang tumatawa sa akin. Sa gitna ng festival venue, isang outdoor stage ang itinayo at nagtitipon ng mga tao. Sa gitna, nakatayo si Kiko, nakasuot ng maayos na suit at may hawak na mic. Sa kanyang makintab na mukha, kitang-kita ang kayabangan ng nagwagi. Mga minamahal na townsfolk, ang ating ipinagmamalaking suka ng Bacolod kailangan na ng pagbabago. Paano natin ilalabas bilang special product ang pagkain na ginawa ng walang hygiene at permit at ng isang banyagang hindi pa nga marunong magsalita ng Tagalog? Ito ay kahihiyan sa buong mundo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa speaker. Nagbulungan ang mga tao. Oo nga, sabi sa news, illegal daw ang gawa ng banyaga. Nabaliw na si Lola Pasing. Nasira niya ang lahat dahil sa maling manugang. Ang bawat bulong ay naging martilyo na tumama sa aking dibdib. Kinagat ko ang aking labi at lumusot sa mga tao. Papunta sa harap. Sandali lang po! Hindi po totoo yung sinasabi niyo! Nanginginig ang boses ko. Ngunit sinubukan kong sumigaw ng malakas at malinaw. Biglang huminto ang speech ni Kiko. Daan-daang mata ang tumingin sa akin ng sabay-sabay. Tiningnan ako ni Kiko, sumimangot, at ngumiti ng mapang-asar. Oh, sino to? Sinong nagpakita? Saan ka ba galing? Illegal alien? Wala kang karapatang manggulo sa activity ng LGU. Baanantada, ginagamit niya ang mic para yurakan ako ng husto. Ang salitang illegal alien ay nagdulot ng pagkagulat sa mga tao. Hinigpitan ko ang aking kamao. Hindi po ako illegal alien. Ako ang asawa ni Hayate Cruz, isang Pilipino at manugang ni Lola Pasing. Ang suka namin ay hindi unsanitary. Ginawa po yan ng Lola sa tradisyonal na paraan sa loob ng 45 na taon. At ako mismo ang nagkiskis ng tapayan araw-araw. Panay mo, may ebidensiya ka ba? Sino ang maniniwala sa hinawakan ng marumi mong kamay? At tradisyon? Tumatawa ako. Anong tradisyon ng piano at kung ano-ano pang drama? Tumawa si Kiko at sumabay sa tawa ang mga kasama niya. Ang tawa na iyon ay parang malaking alon na bumagsak sa akin. Mainit ang aking mukha sa kahihiyan at gusto ko nang umiyak, ngunit hindi ako pwedeng sumuko rito. Noon, may isang itim na luxury sedan ang pumasok sa likod ng stage, humihiwa sa dami ng tao. Huminto ang sasakyan at bumaba ang isang middle-aged man na nakasuot ng matalim na suit, gray suit, pocket square at matalas na tingin. Sa isang tingin pa lang, hindi siya nababagay sa palengke ng probinsiya. Nang dumating siya, tumahimik ang palengke. Mabilis na bumaba si Kiko sa stage at yumuko sa lalaki. Sir, naparito pa kayo. Abot-abala na po kayo. Ang produkto na sinabi ko, inihanda ko na ng maayos. Binaliwala ng middle-aged man ang inabot na kamay ni Kiko at tiningnan ng mga tao ng malamig. Ang kanyang tingin ay tumama sa akin. Kinuha niya ang tablet mula sa kanyang bulsa at may tiningnan. Pagkatapos, tinanong niya si Kiko ng mahinang boses. Kapitan Kiko, ito ba ang hinahanap ko? Ang nakikita sa tablet ay ang video na ginawa ko ang suka na pinatanda sa salinlahi ng piano na nagpi-play. Biglang pumutla ang mukha ni Kiko. Iyon. Fake po lahat ng video na yan. Gawa-gawa lang po ng babae niyan para manloko ng tao. Pinutol ng lalaki ang salita ni Kiko at lumapit sa akin. Ang tunog ng kanyang sapatos na balat na tumatapak sa putikan ay parang tibok ng puso ko. Tumigil siya sa harap ko at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay evaluative at malamig. Ikap si Annika? Opo. Ako si Mr. Reyes, mula sa distribution department ng MK Group. Nag-imbestiga kami para ipasok ang inyong suka sa premium line ng aming department store. Ngunit ayon kay Kapitan Kiko, may health issues raw ang inyong factory at ang video ay fake raw. Sinasabi na dapat itapon na raw ang produkto. Ang MK Group ay ang pinakamalaking distribution company sa Pilipinas. Gusto ni Kiko na paalisin kami at ipasok ang sarili niyang produkto sa aming pangalan. Umalpas ang galit ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Sinungaling. Plano ni Kapitan Kiko na kunin ang factory namin. Ang suka namin ay authentic. Ang piano ko at ang lola ko ay authentic. Nang sumigaw ako, sumingit si Kiko ng may galit.
Nababaliw na ang babaeng yan. Sir, huwag niyo siyang pakinggan. Puro kasinungalingan yan. Hindi nga yan marunong magpiano. Nagpapakyut lang. Ang Mr. Reyes ay nag-angat ng isang kilay at mukhang interesado. Nagpapalit-palit ang tingin niya kay Kiko at sa akin. Pagkatapos, itinuro niya ang isang lumang piano na nakatambak sa sulok ng stage. Ito ay isang lumang upright piano na kinuha sa community center. Para sa festival basag na ang paint at dilaw na ang keyboard. Maikli at matigas ang boses ni Mr. Reyes. Ang performance na iyon sa video kung hindi fake ang damdamin na iyon. At kung ang halaga ng brand na binuo mo ay hindi isang scam, patunayan mo sa harap ng mga taong ito at sa harap ko. Kung hindi mo magawa, tulad ng sinabi ni Kapitan Kiko, ituturing ko itong fraud at aalis ako. Ito ay isang oportunidad at isang malupit na pagsubok. Daan-daang matang nakatingin. Maingay, maalikabok na palengke, at isang sirang piano na hindi pa natine. Paano ako gagawa ng performance na makakapagpagalaw sa puso ng tao sa ganitong kalagayan? Nakatawa si Kiko habang nakakrus ang kamay. Sige, subukan mo. Kaya mo bang mag-chopsticks? Huwag ka nang magpanggap. Bumaba ka na. Ama, umalpas sa mga panunukso mula sa mga tao. Nanginginig ang aking mga paa. Gusto kong tumakas. Ngunit noon, sa likod ng mga tao, nakita ko si Hayate na naka-crutches, basang-basa sa putik na tumakbo. Nakita niya ako at sumigaw gamit ang kanyang bibig. Kaya mo yan. Anika, ipakita mo sa kanila. Ang kanyang matinding tingin ay nagbalik sa naghihingalong apoy sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Pumasok sa baga ko ang alikabok at amoy ng isda ng palengke. Ngunit kasabay ng pagbuga ng hangin, itinulak ko palabas ang takot. Umuusad ang lumang piano bench. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ang malamig na plastic na hawak ko. Ang gritty na alikabok sa pagitan ng mga key. Pumikit ako. Unti-unting nawala ang ingay ng palengke. Sa aking isip, nagbalik ang tahimik na kagubatan ng Estonia. Ang tunog ng hangin noong gabi ng blizzard. At ang tanawin ng mga burol ng Bacolod. Ang simpleng folk melody na kinakanta ng lola habang nagkikiskis ng tapayan. Lahat ng iyon ay naging pinagmulan ng aking musika. Pindutin ko ang unang note. Ang medyo out of tune at magaspang na tunog ay umalingaw sa palengke sa pamamagitan ng speaker. Hindi tumigil ang mga tao sa pagbulong. Ano yan? Ang pangit ng tunog. Ngunit hindi ako tumigil. Nocturne ni Chopin. Ngunit hindi ordinaryong nocturne. Iniba ko ang arrangement, pinagsama ko ang melody ng Philippine folk song sa Chopin style. Ito ang aking sariling performance. Ang kaliwang kamay ko ay naglaro ng mababa at mabigat na arpeggio na naglalarawan ng mga burol ng Bacolod. Ang malalim na resonance ay nagsimulang humampas sa dibdib ng mga tao at ang kanang kamay ko ay nagsimula sa melody ng Sakura Bulaklak na may halong lungkot at kaligayahan. Sa bawat pindot ko sa key, inilagay ko ang kalungkutan ng pagiging banyaga, ang pasasalamat sa aking biyanan, ang pag-ibig sa aking asawa, at ang paninindigan laban sa mundong gustong yumurak sa amin. Sumasayaw ang aking mga daliri sa keyboard nang napakabilis na halos hindi na makita. Ang pawis ay tumulo mula sa aking noo, nagbasa sa aking pilikmata. Wala akong oras para punasan. Pakiramdam ko, ang aking kaluluwa ay lumalabas sa aking mga daliri. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng palengke, ang tunog ng kutsilyo na naghihiwa ng isda, ang sigaw ng mga tindera, at ang tawa ni Kiko, parang kasinungalingan na tumigil lahat. Tanging ang tunog lang ng aking piano ang naghari sa hangin. Nakabuka ang bibig ng mga tao, nakatingin sa akin na parang naagaw ang kanilang kaluluwa. Umakyat sa climax ang performance. Ang huling note ang pinakamataas na do pinindot ko, nang mahina, ngunit matagal, ang huling resonance ay umalingaw-ngaw. Ibinaba ko ang aking ulo, huminga ng malalim, habang nakalagay pa rin ang aking kamay sa keyboard. Ganap na katahimikan. Ang katahimikan ay napakabigat. Hindi makapaniwala na maraming taong nagtipon. Nang iangat ko ang aking mukha para tingnan ng audience, biglang may tumunog na palakpak. Pak! 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 Si Mr. Reyes iyon. Ang malamig na lalaki ay lumambot ang mukha at may sinserong tingin habang dahan-dahan siyang pumapalakpak. Sa tunog na iyon, nagsimulang umikot muli ang oras na tumigil. Pumutok ang cheering. May sumigaw ng bravo. At ang mga tindera at tindero sa palengke ay nagsimulang pumalakpak, sumisigaw ng papuri. Si Kiko ay nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala at umaatras. Si Hayate
ay umiiyak ng malakas, nakahawak sa kanyang crutches. Hindi lang ito simpleng performance. Ito ang talaan ng matinding pakikipaglaban ng isang banyagang manugang laban sa prejudice na isinulat gamit ang kanyang buong katawan. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay. Ito ang sandali na napatunayan na sa harap ng tunay na talent, nawawalan ng lakas ang border, race, at prejudice. Lumapit si Mr. Reyes kay Kiko at nagsalita ng malamig. Kapitan Kiko, ito ba ang tinatawag mong fraud? Ang performance na nakakapagpagalaw sa puso ng tao fake? Ang boses ni Mr. Reyes ay mababa. Ngunit ang matalim na galit na nakapaloob dito ay sapat na para supilin ang mga tao. Si Kapitan Kiko ay nagpapawis ng parang ulan at hindi na makapagsalita. Iyan. Sir, lahat po yan show lang. Acting para manloko. May chismis pa nga na dati raw siyang bar pianist. Noon, may malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang nagtitinda ng isda sa tabi ko ay hindi na nakatiis at ibinato ang hawak niyang lapu-lapu sa paanan ni Kiko. Lintik ka! Tao ka ba? Saan mo nakuha ang kasinungalingan na yan? Nakita namin lahat. Nakita namin na maaga siyang nagkiskis ng tapayan at pumili ng suka. Pinagpupuyatan niya yan. Sa sigaw ng tindera, ang galit ng mga taga-baryo na kanina ay nagpipigil ay biglang sumabog na parang fountain. Oo nga, Kapitan. Alam namin na gusto mo lang kunin ang bahay nila. Ikaw ang nagsumbong sa LGU. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa bayan. Itinuro ng mga tao si Kapitan Kiko at sumigaw. Ang mga yel ng mga tao ay naging katapult na nagpaguho sa pader ng kayabangan na binuo ni Kiko. Si Kapitan Kiko ay namumula ang mukha, yumuko, at tumakas sa gitna ng mga tao na parang naghahanap ng butas ng daga. Ang likod niya ay hindi na ang anyo ng isang makapangyarihang tao, kundi ang anyo ng isang duwag na mas kaawa-awa pa kaysa sa isang talunan. Lumapit sa akin si Mr. Reyes at inyabot ang kanyang kamay. Anika, ang performance mo ngayon ay mas sincero kaysa sa anumang concert na narinig ko. Kami sa MK Group ay hindi lang naghahanap ng masarap. Naghahanap kami ng kwento na makakapagpagalaw sa puso ng consumer. Ang piano mo, ang suka ng lola mo, at ang kwento ng pamilya niyo ay ang perpektong halaga na hinahanap ng aming brand. Kinuha niya ang calling card mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa aking kamay. Bukas, formal kaming pupunta para sa contract. Ang health issues ay aayusin ng aming legal at facility team. Magiging matibay kaming kalasag para hindi na makapaglaro si Kapitan Kiko. Niyakap ako ni Hayate na muntik nang napaupo dahil sa pagkawala ng lakas ng aking mga paa. Ang amoy ng lupa, kasama ang amoy ng pawis niya, ay naging pinakamabangong amoy sa mundo sa sandaling iyon. Ang kanyang pisngi, nabasa sa luha, ay dumampi sa aking pisngi. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak ng walang humpay habang pinapanood kami ng maraming tao. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan na parang nabuksan na ang nakasarang hininga. Nang hapong iyon, nagmadali kaming pumunta sa ospital. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin ang lola na natutulog, nakasuot ng oxygen mask. Ang mukha niya, na mas payat pagkatapos ng ilang araw, ay nagbigay ng kirot sa aking dibdib. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ng lola, ang magaspang at buko-bukong kamay na lumaban sa suka sa buong buhay niya at ang mga fingerprint niya ay halos nabura na. Dinikit ko ang kamay niya sa aking pisngi at bumulong. Lola, gising na po kayo. Nanalo kami. Tinalo namin ang masasamang tao at may contract na kami sa malaking kumpanya. Wala nang sinumang makakagambala sa atin. Ang aking mga luha ay tumulo sa likod ng kamay ng lola. Noon, bahagyang gumalaw ang mga daliri ng lola. Ang nakasarang talukap ng mata ay dahan-dahang umangat. Ang kanyang mata, na walang focus, ay gumala sa kisame at tumigil sa amin ni Hayate. Lola, gising na po kayo! Nagmumble ang lola sa loob ng oxygen mask. Nilapit ko ang tainga ko at narinig ko ang kanyang mahinang boses. Ayos lang ba ang mga tapayan? Kahit sa bingit ng kamatayan. Ang inuna niyang isipin ay ang mga tapayan kaysa sa kanyang sarili. Napatda ako. Mabilis akong tumango at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ng lola. Opo, ayos lang po. Magiging mayaman na po tayo, lola. Ang mata ng lola ay napuno ng luha at dumalo ito sa kanyang pisngi na punong-puno ng wrinkles. Pagkaraan ng isang linggo, nagsimula ang renovation ng factory sa tulong ng MK Group. Ang lumang bodega ay inalis at isang malinis at modernong facility ang itinayo. Ang putik na bakuran
ay nilagyan ng paving blocks at ang lugar ng mga tapayan ay nilagyan ng glass dome para ma-manage ang suka anuman ang panahon. Mabilis lumipas ang panahon at lumipas ang 1 taon. Ang suka ng Anikas Piano ay ipinasok sa mga department store sa buong bansa at naging isang premium brand na laging out of stock. Ang tapayan ng suka na may QR code na may piano performance ko ay mabilis na nabili bilang regalo. Nang magkaroon ng financial stability, si Hayate ay sumailalim sa intensive rehabilitation sa sikat na ospital sa Manila. Ngayon, kaya na niyang maglakad ng natural, gamit lang ang isang cane sa halip na crutches. Si Langit ay tumatakbo sa bakuran, naging paborito ng lola. Ngunit may isang empty spot pa rin sa aking puso. Ang aking ina sa Estonia. Simula nang umalis ako dahil sa aking pagbubuntis, wala na kaming kontak. Nangako ako na dadalhin ko siya kapag kumita na ako. Ngunit laging may excuse ng pagiging abala. At natatakot ako na baka hindi pa rin niya ako napapatawad. Isang araw, inabutan ako ni Hayate ng plane ticket. Naiya papuntang Estonia. Estonia pabalik ng Naiya. Tara na, Anika. Sunduin natin si Mama. Kailangan mong ipakita sa kanya ang tagumpay mo. Dahil sa matinding pagmamahal ni Hayate, wala akong masabi kundi yakapin siya. Pagkaraan ng ilang araw, tumayo kami sa harap ng bahay namin sa Estonia. Ang lumang bahay kahoy na iniwan ko sa gitna ng blizzard. Nandoon pa rin, nanginginig ang aking kamay habang kumatok ako. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto at nakita ko ang aking ina. Mas matanda at mas kaawa-awa ang kanyang anyo pagkaraan ng 1 taon. Nang makita niya ako, nabitawan niya ang hawak niyang basket. Anika, tumakbo siya palabas nang walang tsinelas at niyakap ako. Ang amoy ng lumang kahoy at pawis ay sumalubong sa aking ilong. Patawarin mo ako, anak. Baliw ako noon. Galit ako sa kahirapan. Ayaw kong maging mahirap ka rin kaya ako naghigpit. Patawarin mo ako. Aying tumangapahan no. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking dibdib at umiyak na parang bata. Niyakap ko rin siya at umiyak. Ang galit at kalungkutan na naipon ay natunaw na parang niyebe. Niyakap ni Hayate ang balikat ng aking ina at nagsalita sa kanyang baluktot na Ingles. Mama, okay lang po. Hindi pa huli ang lahat. Sama na po kayo sa amin sa Pilipinas. Dinala namin ang aking ina sa Pilipinas. Pagdating sa Naiya, nagulat siya sa mga matataas na gusali at makinang na ilaw. At nang dumating kami sa Bacolod, hindi siya nakapagsalita nang makita niya ang mga berdeng burol at ang bago naming bahay. Ngunit ang pinaka-emosyonal na sandali ay nang magkita sila ng lola. Nakaupo sa patio ang lola. Nang makita niya ang aking ina, tumayo agad siya. Nagkaharap ang dalawang ina na hindi nagkakaintindihan sa wika. Ang inang prongdi sa Estonia at ang matapang na lola sa Pilipinas. Iba ang kanilang pinagmulan at wika. Ngunit ang kanilang mga kamay na puno ng wrinkles na isinakripisyo ang buhay para sa kanilang mga anak ay pareho. Nauna ang lola na hawakan ng kamay ng aking ina. Ina ni Anika, napakalayo ng inyong pinanggalingan. Salamat sa inyo at inalagaan niyo ang aking manugang. Babayaran ko ang utang na loob na ito habang buhay. Naintindihan siguro ng aking ina ang tingin ng lola. Umiyak siya at ibinalik ang hawak sa kamay ng lola at yumuko. Spasiba, spasiba. Salamat po. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng malaking handaan sa aming bakuran. Ang lola ay nagluto ng adobong manok at ang aking ina ay nagluto ng Estonian stew. Ang amoy ng suka at ng spices ng stew ay kakaibang naghalo sa dining table. Si Langit ay tumakbo sa pagitan ng lola at Gans Mama. Ang tawag ko sa aking ina at hindi nawala ang tawanan. Habang kumakain, ibinaba ko ang kutsara at tiningnan ng tanawin. Parang panaginip. Ako, na muntik nang mamatay sa gitna ng malamig na blizzard, ay kumakain ngayon sa ilalim ng mainit na sikat ng araw kasama ang dalawang ina at ang aking anak. Isa itong himala. Nang matapos ang hapunan at nagsimula ng humilig ang araw, umupo ako sa harap ng piano. Ang pula na sunset sa Bacolod ay bumalot sa bakuran ng kulay ginto. Nakaupo ang lola at si mama sa patio habang umiinom ng kape. Si Hayate, nakalapag ang cane sa kanyang hita, ay nakatingin sa akin. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ang kantang tinugtog ko ay Amazing Grace, ang biyayang nagligtas sa isang makasalanang tulad ko. Sa bawat pindot ko sa key, dumaan sa aking isip ang mga pagsubok ko noon. Ang matinding lamig sa Estonia, ang 2 linya sa pregnancy test, ang takot sa hindi pamilyar na Pilipinas, ang pangungutya ng mga tao,
at ang desperasyon noong nasira ang tapayan. Ngunit ang lahat ng sakit na iyon ay naging batong tuntungan para sa kaligayahan ngayon. Si Hayate ang naging ulan sa aking tigang na buhay. Ang lola ang naging masaganang lupa. Ngayon, ako ay naging isang puno na nakatanim ng malalim sa lupa at namumunga ng magandang musika. Nang matapos ang performance, sabay na pumalakpak si mama at ang lola. Ang tunog ng kanilang palakpak ay mas malakas at mas matunog kaysa sa anumang aplos sa concert. Lumapit sa akin si Hayate at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Masaya ka ba? Tumango ako nang nakangiti. Oo, napakasaya. Tapos na ang taglamig ng buhay ko. Kapag kasama kita, ang bawat araw ay magiging tag-init. Humipo ang hangin. Hindi na amoy alat ng dagat, kundi amoy lupa at kahoy, kasama ang amoy ng masarap na suka at bahagyang amoy piano. Alam ko ngayon, ang buhay ay parang unpredictable na buhawi. Minsan, nawawala ka at gumagala. Ngunit kung patuloy kang lalakad at hindi susuko, tiyak na may birding burol na naghihintay. Ako, si Anika, ay hindi na ang mahirap na dalaga sa Estonia. Ako na ang manugang na nagbabantay sa 800 tapayan ng suka sa Bacolod. Isang minamahal na asawa at isang pianist CEO na nagkatotoo ang pangarap. Kayo ba ay dumadaan sa mahirap na panahon ngayon? Nasa loob ba kayo ng madilim na tunnel na walang katapusan? Ngunit tandaan nyo, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, sisikat ang pinakamakinang na araw. Tulad ng himala na dumating sa akin, tiyak na may naghihintay na maningning na pagbabago sa inyong buhay. Sana ang kwentong ito ay maging kaunting aliw at pag-asa sa inyong pagod na puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking mahabang kwento.